Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Yung nakikita nyo at naririnig ay nagdi-define kung gaano kalinis ang Diyos. Kung gaano siya kabanal. Kung gaano kahalaga sa Kanya ang salitang purity, consecration of life, perfection of life. You see, ang maging bride ng Lord ay more than a theology. It is more than a verse read, chapters memorized. It is a life to live with a divine understanding according to God's standard. Narinig nyo, nakita at naintindihan kung gaano kalinis sa Diyos ang gawain niya. Kung gaano kahalaga sa Kanya ang maintindihan ng church, kung gaano ito kalinis sa paningin niya. Ngayong ating narinig at nakikita ay nag-upgrade ng ating isip. Tumalawak ang ating pag-aunawa. Kung ano talaga yung kabanalan, kalinisan ng buhay na nakatala sa kasulatan sa mata ng Diyos. Pwede mong mabasa ang salitang holiness sa Bible, salita niyo yun. Pero yung lalim ng meaning nun, ang Diyos lang ang pwedeng mag-describe. Siya lang yung pwedeng magbigay ng understanding. Na pagdating sa revelation mula sa Kanya, ay pinapaunawa niya sa ating we have to love it more than our life. We must handle it with care. Much care. Yun yung bagay ng Diyos. At pag napagkatiwalaan tayo ng Diyos sa isang kapahayagan, dadagdagan niya yun. At hindi tayo mauubusan. At pag nakita ng Diyos na na-meet natin yung standard ng kabanalan, kalinisan ng buhay, at nakaunawa tayo kung gaano kahalaga sa Diyos ang mga bagay na sinasabi niya, ibinibigay niya, tinuturo niya at pinapaabot niya. Then, the blood, the abundance of His revelation will drown us. It will embed our whole being. Sa pangkasalukuyan, sa standard ng Lord. Out of 100%, sa buhay ng kanyang mga anak, ang church sa buong mundo. Around 5% lang ang nakarating sa standard ng Diyos. Kasi nariringgan nyo ng kanyang mga revelation, ang vision ay specific, ang interpretation ay clear, ang dreams at understanding ay accurate. Then, you realize and understand na sila ang nakarating sa standard ng Diyos. They are the privileged one. At yun yung lagi kong sinasabing hindi maunawaan ng church at sometimes kayo concerning prayer
intimacy with God. Kasi kadalasan, the church was taught, just talk to God, share your burden to God, your problem to God, tell God your needs, and He will answer you. And that is true. Kaya lang, that is too ordinary, too basic. Pero yung ma-reveal ang pinakapuso ng Diyos, ibigay sa atin yung lihim ng kalangitan, yung kayamanan ng langit, yung laman ng kanyang puso, at ipaunawa sa atin ang nais niyang mangyari. Kaunti po ang nakakaintindi. Because it is more than talking to God about your need, your problem, the desire of your heart. It is surrendering your life to God in absolute, full consecration. Ngayon napansin, maliban sa mga seasoned men and women of God na nabuhay sa panahon natin ngayon at mga unang panahon, ang lagi nilang mariringgan na mga ganyang kalalalim na panukala na naging pamumuhay na nila ay yung mga lalaki at babaeng hindi lang nabubuhay sa panalangin at pag-aayuno, kundi tumira sa presensya ng Diyos. Iniwan ang lahat ng bagay. Dinala ang puso at isip sa kapayapaan patungkol sa Diyos. Hindi na problema sa pera, kakainin, iinumin, gagawin, pangasawa, at iba pang matters of life. Kundi ang buong puso at isip ay nasa pinagagawa ng Diyos. In fact, yun naman talaga ang totoong Kristyanismo. Nung sinabi ng Lord kay Martha ang isang statement na nababasa ng marami sa gospel, tinuturo, ulit-ulit. But I personally believe ay hindi naintindihan ng marami yung salitang, one thing is needed. And that is the Lord Jesus Christ and what He's about to say to you. Yun ang ibig sabihin ng one thing is needed. Yung mind mo'y free. Ang thought mo'y nasa Kanya lang. Ang heart mo, ang tibok ay siya. At ang desire ng buong mong katauhan ay ang sasabihin niya. Yan yung nais ng Diyos. Dahil kung mind mo ay puno ng maraming bagay about the work of God, sino yung message mo, magkano i-remit mo, sino yung nagbigay, sino hindi nagbigay, sino yung mabait, sino hindi mabait, sino yung tapat, sino yung hindi tapat, sino yung sakit ng ulo, sino yung nagpapagaling ng sakit ng ulo. At iba pang bagay. It seems good sa thought ng isang bishop at pastor na walang naintindihan sa sinasabi ko. Pero doon sa nabuhay para sa Lord at lumaki sa presensya niya at walang miniti kundi siya at ang nais niya at matapos ang mandato, ang lahat ng iyon ay out of the question concerning their life. For them, they have nothing to do with it. Kaya nga hindi ma-enjoy ni Martha ang Lord, and yet nasa bahay niya. Yan yung nakakalungkot.
Alam niyang pumasok si Jesus sa bahay niya. Alam niya. Kaya nga siya naganda ng pagkain eh. Alam niyang may bisitang dumating. Nakakalungkot talaga. Binisita siya. Pero, imbis na enjoy niya ang Lord, she want to impress the Lord. So, paano niya gustong i-impress ang Lord? Sa dami ng gusto niyang gawin para sa Lord. And the Lord is not impressed. Tahimik lang ang Lord. At nagsalita lang ang Lord nung magsimulang pagmurmur si Martha. About the ministry, about her sister in the Lord. At kung sa panahon natin ngayon, mga bishop at pastor, about money, about congregation, about rent, about mission, about travel, about ordination. So about the work of God. And the Lord is not impressed. And the Lord said, one thing is needed, Martha, and Mary find it. At hindi ito aalisin sa kanya. You see that? Here is Martha, gawa ng gawa para sa Lord. Ang thought niya, i-commend siya ng Lord. At ang thought niya, kakampihan siya ng Lord para utusan si Mary na samahan siya sa kusina. Sa ministry, sa paghahanap ng mayaman sa kongregasyon, kung sino yung magbibigay sa kanya ng love gift, kung sino yung palaging sumusuporta sa kanya, sino yung mga kakamayan niya, sino yung bibigyan niya ng atensyon. At yung marami mga balak na iniisip niya para i-impress ang Diyos at i-glorify ang God the Father. Yan ang nagulat po si Martha. The Lord rebuked her. At ang ginamit ng Lord ay si Mary. Doing nothing. Simply loving Jesus. Addicted to Jesus. And desiring one thing, but Jesus. And what He's about to say to her. Yan na-enjoy niya yung perfect peace. It is a lesson for the church and for all of you. Dahil how many times dumadalaw ang Lord sa mga bahay ninyo. Pagkatapos, sa mga gawain natin, paulit-ulit na lang. Ako, naniniwala ako, hindi niya na mabilang kung gaano karaming conferences ang pinuntahan nyo rito, family camp, youth camp, convention, oras ng himala. Ako ay naniniwala, hindi niya na maalala kung gaano karaming beses kayong binisita ng Diyos. Yan ang usap, pinaalalahanan. Gusto niya kayong payamanin, hindi lang pasaganain, payamanin. Inalit siya kayo sa struggle. Sa isang paglilingkod na ang bunga ay maliit, ay kadalasan yung nabunga pa ay nabubulok. But you don't listen. Ninadala niya kayo sa kanyang time, but you want your time. You don't listen. Sinasabi niyo sa inyong sikreto, hindi lamang solusyon sa problema niyo, kundi para maging problema kayo ni Satan. But you don't listen. At yan ang nangyari sa maraming manggagawa na niyo sa buong mundo. Hanggang idisip sila ni Satan na okay yung ginagawa nila. Dahil wala naman judgment na dumadating mula sa Diyos. At yung correction, minimal. At ang malungkot, doon sila nakahawak sa grace teaching that God is a loving Father and no one can separate them from His love. Kaya okay yung ginagawa nila.
Ang scripture po, totoo yan eh. Ano naman ang sitwasyon mo, pag kinot mo yan, ang salita ng Diyos, totoo. Pero hindi ibig sabihin, applicable siya sa sitwasyon mo. You only quote it. You only claim it. You only say it. So, walang problema. Kasi totoo yun eh. Pero ang problema, ikaw. Hindi yung kinukot mo. Hindi siya applicable sa iyo. At hindi mo naunawaan yung puso't isip niya patungkol sa gusto niyang mangyari sa iyo. At ibang kabahayagan, talata at kabanata na gusto niyang ipaabot sa iyo. So many miss God. Another thing, hindi niyo napansin, ng lahat ng may malalalim na revelation mula sa Diyos. Lahat. Ay mga taong palaging nasa spirit. Hindi niya napansin yun. Alam niyo sinasabi ko, lalo na galing kayo sa mga fellowship na matatalino at marunong mga bishop at pastor, may mga doctorate, yung pinanggalingan niyo. Pero hindi lang kayo informed. Knowledgeable kayo. Nabihira kayong makarinig na revelation sa kanila. More on na exposition at explanation ng mga chapter verses na binasa nila. Pero revelation, it is missing. Why is that so? Wala sila sa Spirit. Hindi ma-interpret ng Holy Spirit sa kanila ang tinuturo nila ng gusto at bigyan sila ng malalim ng pag-unawa kung anong ibig sabihin nun. Kaya ang ginagawa nila, ini-interpret nila yon sa understanding nila, alinsunod sa sitwasyon nila at gusto nilang mangyari sa susunod na mga araw at hinaharap nila. It grieves God. Dahil ang pwede na naman talagang mag-explain ng salita ng Diyos ay yung Diyos mismo. Dahil galing sa Kanya yan. Kaya hindi nyo napansin na lahat ng sumulat ng mga chapter sa Bible from the Old and New Testament, 39 sa Old, 27 sa New, 66 books na tinatawag na the Holy Bible, the Scriptures. Ngayon napansin, lahat ng sumulat ay hindi lang inanoint ng Diyos, kundi siniklod ang buhay. Kinonsecrate. Marami po sa panahon natin ngayon ay anointed but not consecrated. Kaya yung anointing nila, hindi tumataas. And very rare na na-maintain ng iba. But usually, ang nangyari, will go down until they lose it. Nakakalimutan nila na ang katapat ng anointing. And to be anointed and being anointed is a life of consecration. According to the standard of God. The lifestyle of our Lord Jesus Christ. Wala kayong mababasa sa Bible na may mga deep things of God in their spirit na wala sa spirit. Nagaya ni John the Beloved. Hindi naman niya nakita ang Lord in the Isle of Patmos. Malibang siya ay nasa spirit. Anong sabi niya sa Revelation 1 hanggang 10, sabi niya, I was in the spirit in the Lord's day. Hindi sinabing he's teaching, preaching, writing, nasa evangelism, nagpa-follow up. No. I was in the Lord's day. I was in the Spirit in the Lord's day.
minsan, in-explain ng marami kung ano yung meaning ng salitang I was in the Spirit, I'm in the Spirit. Yung iba tama, iba kulang, iba in between. Siguro, pwede lang makapagpaliwanag nun yung nabubuhay sa Espiritu Santo at lagi nararanasan ng Diyos si Espiritu Santo. At sila po yung mga taong living alive in the Spirit. Because they are living alive in the Spirit, silang lahat ay God's conscious. Not only they are always Spirit-led, but they are clothed with the presence of God. E di sila yung tatay, inaalaw na Lord na lagi niyong makita yung ayos ko rito, sa ibang mga bayan, sa ibang lugar. Basta nasa pulpito po tayo at nagsisimula po tayong mag-minister. At lagi kong sinasabi sa inyo, narinig ko ang tinig ng Diyos ngayon. So before that happened, I am in the Spirit. The Holy Spirit is all over me, arresting my mind, my thought, my whole being. He's speaking to me what He wants me to do. Kaya yung mga weeping ko, yung mga groaning ko, yun ay sign that I am in the Spirit. And the Spirit of God is speaking to me. Kaya kaninang umaga, simpleng-simpleng gawain rito, pero so supernatural. I flow in the Spirit because I am in the Spirit. Umakit pa lang ako sa pulpito. Galing office, umiyak na ako. The Spirit of God is all over me. Kaya pag-akit ko rito, nakita nyo tayo laging nagyuyuko ng ulo in respect to God the Holy Spirit. Lumuluhod, umiiyak. At depende sa dinadownload nyo sa spirit ko, yung lakas ng palaho ko. I am in the Spirit before I hear the Spirit. Kaya napakagandang nakakarinig tayo ng mga ganyang malalalim na panukala ng Diyos para tumataas ang pananaw natin. Yun yung pagkakaiba ng apostolic ministry ng Living Like Jesus Church sa puro seminar, conference, discipleship, hermeneutics, homiletics, at survey ng Bible from the Old and New Testament, and verse by verse, explanation ng meaning ng lahat ng ito from Hebrew to Greek. It's all about knowledge. But it is not supernatural. It is the same as usual. At kahit tama po interpretation, they remain the same. Because they have no encounter with God. Dahil ito, hindi ganon. Yung 30 seconds dito, yung 1 minuto rito, ay langit sa lupa. At ang katumbas nun oras, taon sa Bible school. That is the difference. Of course, hindi ko sinasabing masamang may asawa kasi meron naman tayong anak na babae ng Diyos na maraming beses na siya nag-ayuno pero may asawa siya. Hindi ko sinasabing masama ang may asawa. Kaya lang, kung pag-aaralan niyo yung klase ng
pagsasama nilang mag-asawa, talagang dedicated sa Diyos yun. Hindi para sa personal nilang pangangailangan. You have to understand that. That is the difference. Kaya nakakapag-ayuno sila ng malaya. Yung ating anak na lalaki, yung ating anak na babae, 9, 40 days, 10, 40 days, tapos ngayong taon na naman to ay magdadagdag yung anak nating babae, pang 11 niya na yun. So walang problem, kahit may asawa siya. Kasi yung pag-aasawa nila, nakadedicate para sa Diyos, sa will ng Diyos. Hindi para sa kanilang sariling pangangailangan. You see that? Now, kung lahat ng mag-aasawa, ganito po yung ehemplo, it's good. Magagawa ng Diyos na gamitin ka mightily dahil naintindihan mo yung standard niya. Even though hindi siya galit kung hindi ka nakarating doon. Pero yung mag-expect ka ng malalim na revelation kagaya ng nararanasan nila at encounter sa Diyos. Clear interpretation ng mga vision and dreams na yan. It will never happen to you. Even though hindi ko sinasabing hindi ka makakakuha ng revelation, but the least you will get. So yan ang ibig sabihin. Now on the other hand, pag dinisayin mo sa puso mo, dahil alam mo, tinawag ka ng Diyos sa ganitong bagay. At ang love mo sa Lord ay unexplainable. Kasi ang totoong love sa Lord, unexplainable eh. Yung pag-ibig na na-explain, normal lang yun. Yung pag-ibig na unexplainable, abnormal yun. It go beyond borders, time, relationship, feeling, sympathy, emotion, needs. It's all about Christ and the will of the Father. Na alam nila from the beginning, God owned them. They are for Jesus. At yung understanding na yun, revelation na yun, ang naging daan upang ingatan nila ang sarili nila for Jesus and the will of God. So hindi nyo napansing ginulo nila yung puso at isip nila kung sino yung magiging boyfriend nila, makakapag-asawa pa kaya sila, sino yung ipapadala ng Lord. Wala kayong marinig sa kanilang ganon. Dahil settle sa puso nila ang truth. They belong to Jesus. And because they are so loyal to the purposes of God, and they stand in what they understand, so God is pleased. So yun ang nangyari. God gave them abundance of visitation and revelation. Ang advantage naman ng walang asawa, kagaya nitong mga anak natin, mga babae, at anak nating lalaki, may dalawa tayong anak lalaki, yung youth din na nag-40 days. Yun din ang desire ng puso nila. Ayaw nilang mag-asawa. Because they know. The Lord called them. Nagsipag 40 days din yung buhay na nila yun. Ay mapayapa sila sa Lord. Kasi hindi ito mahirap intindihin mga anak eh. Ang unang-unang gusto ng Diyos na maunawaan yung mga anak, mga hinirang na totoong mga anak ng Diyos, ay gusto niya kayong angkinin ng buo. Walang bawas, walang kulang. Ayaw niya may kaagaw sa nais niya, sa plano niya. Kaya doon sa lahat na naglilingkod sa Diyos, ay gusto maglingkod sa Diyos, ito po yung standard ng Diyos. Kung gusto mong magamit ng Diyos mightily. He wants your whole being.
Kaya nga, tinatawag natin siyang Lord because He owns us. At hindi pa bago-bago ng isip may ganitong understanding, revelation at nabubuhay sa truth na ito. They are so firm. So firm. Para po ba siyang isang tower na mataas? Kahit lumindol, umaraw, umulan, bumagyo, hindi siya natitinag. Yun po yung decision nila. Unchanging, immovable. At wala silang hint or another thought na kung sino yung pwedeng mag-suggest kahit pa paano baka po pwedeng umubra. It's all rejected. Hindi pa siya sinasuggest, hindi pa pinopropose, ipopropose pa lang, it's already rejected. Yun po ang decision sa Lord. Yun yung nakakalugod sa Kanya. Para po yung pera na iniwan ng Diyos sa atin. Parehas lang yan. Na naiintindihan natin siyang may-ari. We are blessed to be a blessing. He made us rich and wealthy to finance the greatest harvest of souls in these last days, nationwide and worldwide. So wala na tayong ibibigay pang panahon kay Satan to entertain his thought patungkol sa ibang bagay concerning the money. Because it is of God to be used for God's glory. Pero na yun. Nagayon sa nating anak sa Singapore hanggang ngayon, di na rin siya nag-asawa. Di rin siya nagbabago sa Lord. Sabi niya, Tatay, isa lang po reason ko kung bakit ko gustong mag-abroad. Kako, ano yun? I want to finance the gospel. And she have proven that. Ilang ulit na siyang pinagalitan ng nanay niya, wala mo itakwil, mga kapatid niya. Kasi tagal na siya sa Singapore. Maraming pera dumaan sa kamay niya. Inyat yung mga magulang niya. Nag-i-expect na sila po yung beneficiary nun. Hindi nangyari. It goes to the work of God. And she is tremendously persecuted. Pero siya po hindi nagbago. Hindi nag-alala, hindi natinag, hindi nangamba. Talagang, she is so firm hanggang ngayon. Tumaas ang sweldo niya, mas mataas pa yung sweldo niya sa mga kagaya niyang guro na Singaporean. Pero hindi rin nagbago. At yung tinaas ang sweldo niya, it goes to the work of God. Hindi siya nag-struggle na akin to, promotion ko to, bunga to ng first fruit ko, ng pagbibigay ko ng tithes and offering, totoo naman po yun. Pero yung decision niya, na ito ituloy sa gawain ng Diyos. Kasi isang ba siya nag-abroad Hindi niya binago. Yan ang nakakalugod sa Diyos. Kaya kahit na dapat ang priority ng bansang Singapore ay Singaporean na break yung rule na yun, siya ang naging priority. Because she honor God and God honor her. Kaya ako, lagi ko nagpapaalala. Kaya sabi ko, kayong mga hindi tapat sa pera, mula sa mga anak nating pastor at pastora, nag-i-struggle kayo kung paano i-remit yung pera ng Diyos. Yung nga ako minsan nangingiti, nag-i-struggle ka kung paano i-remit yung pera ng Diyos. Wala ka bang naunawaan? Pera ng Diyos, nag-i-struggle ka. Hindi po ba nakakatawa yun? Na mag-struggle ka kung pera mo yan. Kaloob yan ng mga anak ng Diyos para sa gawain niya. Either first fruit, tithe and offering. So, oriented naman ang lahat kung saan napupunta yung mga pera na yan. Tapos mag-i-struggle ka kung paano ibibigay yung pera ng Diyos. Doon ako nangingiting kinikilabutan At natatakot. Kasi pera nga ng Diyos, ano ini-struggle mo? Di ba? Nakakakilabot siya, nag-i-struggle ka, pera ng Diyos yan. At kung bakit ka nandiyan dyan bilang pastor at pastora, pababa sa pagiging anak ng Diyos, full-time congregation volunteer, para maging ehemplo. At ito pa rin yung nais ng Diyos, sundin yung utos niya, hindi para mag-struggle.
At yun po yung sinasabi ko, marami pong bishop at pastor na namatay sa paglilingkod, nag-struggle ang issue, perang hindi ganyan. Nakakakilabot po yun. Sobrang nakakakilabot. For me, I don't want to offend those who are in the fivefold, even though they have offended God a lot and too much. Napakalaki pong kamangmangan nun. And use me a very harsh word, kakilakilabot na kamangmangan. Kahindik-hindik na kamangmangan. Kasi wala ka ibang niloko doon kundi sarili mo. Hindi yung diablo, sarili mo mismo. Why I say that? Pera nga ng Diyos yan, ano pinoproblema mo? Ganun kasimple yun. Pera niya yan. At kung bakit ka nandiyan dyan bilang bishop at pastor, o bishop, o ano pang title meron ko bilang tagapanguna, para ipatupad yung nais niya. At maging tapat na katiwala na pamahala ng pera niya patungo sa gawain ng Diyos para sa karangalan niya, hindi para mamroblema. Kasi pera niya yan. You see that? Kaya nga, tingnan ninyo, yung mga nag-divide ng church at iba't ibang churches, yung author ng division, very rare na ang reason ng kanilang pag-alis at pag-divide ng church ay yung self-pity. Very rare po yun. Yung unforgiveness, yung sila po ay hindi na-recognize, very rare po yun. 1% lang yun. At yung 1% na yan, under scrutiny. Hindi pa accurate yun. But that 99% is about money. Sarili nila. Pera na hindi kanila, na pinakikialaman nila. Yun po ang problem lang. At dito po sa end time move ng Diyos, mga anak, at tutulungan tayo ng God the Holy Spirit na ilibro ito. Huwag lamang tularan ng church ngayon yung naganap sa Book of Acts. Yung mga power na yan, mga miracle na yan, yung mga signs and wonders na, yung mga evangelization na yan. Ando doon po yun. Magandang tularan, pero wag lang yun. Huwag nilang lagpasan yung Acts 5, verse 1, pababa. Kasi kasama sa Book of Acts yun eh. Hindi ka pwedeng tumalo ng chapter 6 hanggang matapos mo yung chapter 28, nang lalagpasan mo yung chapter 5. At dito makikita natin sa chapter 5 yung katotohanan na sa bawat move ng Diyos, yung mabubuhay sa sin, aalisin niya. It is a great warning for all. At sino po yung mga taong involved dito? Si Ananias, si Sapphira. Ano po ang sinila? Lying and dishonesty. About what? Money. Oriando bo korya bako tekeya shikande bebe karyamba bakataka. Do you hear that? Do you understand that? Ano po yung punishment na tinanggap nila? Death. Ganun po kabigat yun. Still God is love, still God is merciful, but sin must be judged. At ayaw niya sa panahon ng move niya, nangyayari yan. Kasi yan po yung magiging isang bad example sa mga anak ng Diyos to fool God and deceive themselves. And God don't like that. So they must be removed. Yan ang sabi po ng Bible, nung makita nilang bumagsak na patay si Ananias and then followed by Sapphira, great fear came to the church. Wala na kayong mabalita ang may umulit pa. Sino ba naman ang gustong mamatay on the spot? Di wala. Because it did happen. Not once, twice. Ito pong panahong ito,
Ano man ang mangyari sa mundo. And let me tell you something, ang magaganap sa mundo ay worse. Ang mga stock exchange will fall and collapse. Ang mga banks will close. Ang recession is to bear, to carry. Ang famine is too great. Pero sa likod nun ng Jesus Shield, will experience flood of abundance of blessings. Walang papalakpak, makinig kayo. At hindi siya bakang mangyari. Nagsimula na siya. Matagal ko na sinasabi sa inyo, dumating na tayo sa panahon ng Diyos. At matalino kayo. Kasi sa panahon ng tag-ulan, hindi mo na kailangan mag-struggle para mabasa, kusang babagsak ang ulan. Sa panahon ng tag-araw, hindi mo na kailangan mag-groaning para umaraw, kusang araw. Ito na ang panahon na ang bagyo ng kasaganaan ay walang tigil na dumadaloy sa Jesus is our shield. Walang papalakpak, magtaas lang kayo ng kamay ko na bibless kayo. Hindi maawat yan. Idagdag pa natin yung narinig nyo sa babae ng Diyos, yung Book of Nehemiah, chapter 9. So, napakasimple nun. Continuous po yun. At ito pong flood of abundance na ito, initial lang to. At ito'y tatanggapin ng Jesus is our shield. Mula kay tatay, kay nanay, ang ating buong family, pababa sa lahat ng mga anak ko, pastor, pastora, intercessor, full-time, volunteer, at Living Lives congregation na tapat at napapagkatiwalaan ng Diyos. That is the condition. Initial pa lang yan. So, ang ibig sabihin ng initial, may kasunod pa. More are coming. Parang prophecy ng prophet na si Prophet Joel concerning the outpouring of the Holy Spirit. Ay naranasan na po ng marami yun, pero initial pa lang yun. Tumuloy hanggang Book of Acts, pero hindi pa po yun ang kasakdalan. Kaya ito pong flood of abundance na ito, initial. At itong flood of abundance na ito will become a test for you. A test. Ialaw ng Lord, matap mo ang wealth na yan as a test. Ay niyo nga kalimutan yan. Test pa lang yan. When you pass the test, yung second round tuloy, yung third round tuloy, yung fourth round tuloy, yung fifth round tuloy. But when you fail the test, it stops. Ay kung gaano mo kabilis itong tinanggap, ganong kabilis siyang mawawala sa kamay mo. Arang tubig, kumuha ka ng tubig doon sa batis, nahawakan mo siya. Pero hindi mo na-maintain sa kamay mo. Bigla rin siyang nawala. Iyan ang ibig kong sabihin. Anong klaseng test po ito, tatay? Kung saan mo siya gagamitin? Dahil ang primary purpose ng pera na yan is to win the world. Hindi para itago mo. At tubusin sa sarili mo. At ipagyabang. That is not the reason why God gave you the blood of the... That is not the reason why flood you with the abundance of blessings turn into wealth. The main purpose is to finance the harvest of souls worldwide. Sa tingin kaya nyo, dadami po yung mga radio programs natin kung hindi tayo naging tapat sa isa. Alam po ba ninyo yung ating unang radio program, hindi si RJ Power 18? Naubos lahat ng mga alahas ng mga naipon ng mga full-time galing abroad, pati lahat ng meron kami para ibayad yan.
So meaning to say, ginapang namin. Yung pagmatrikula ng mga anak ko, kahit mga kinder to elementary yan, doon napunta. Pinariority natin yan. So, I passed the test. So, nakita niyang napasahan, ginawa niyang 2. Then, by the grace of God, pinaglaban natin siya. Even it will cost my life, nanay's life. Tuloy ang programa, hindi pwedeng mabawasan. Kahit hindi tayo kumain, tuloy siya. I passed the test, naging 3. The same thing happened. Pinaglaban, naging 4, naging 5. So, alam niyo na ngayon kung gaano karami. Television, ganun din. Sino yung unang cameraman sa ating unang TV program sa Channel 13? Si Nanay. Si Nanay yung cameraman. Sino yung nag-i-edit? Si Nanay. Ano pang ginagamit ng VHS? Ganito kalaki, yung Sony, ng lumang camera. Paano pinapa-edit yun? Nagpipray si Nanay na mayroon siyang makuhang photographer na marunong mag-edit. So, doon pinupunta yun. At kinakausap silang hindi pwedeng bayaran ng buo. Pakunti-kunti kasi hindi naman to negosyo. Ito ay para sa television. Nakita ng Diyos yung effort na yun. How we love this tool or this vehicle in soul winning or to win souls. Ano nangyari? Dinagdagan niya. Maraming cable TV yung nabuksan. Binibili ng mga kulto, yung program natin. Inaalis tayo forcefully. Marami pong dinadaan ng so-called about law, connection. Lahat yun nakarating sa akin. Yung sabi ng Diablo, that is your end. Ala ako narinig. We stand our ground. Alang sabi ko, if it costs me everything, walang mawawala dyan kahit isa. Kahit saan kami makarating ni Satanas, mananatili siya rin. Of course, ang pinagmamalaki ko ang Diyos. Pero sa statement na yun, ang sinasabi ko, mapapagkatiwalaan mo kami, Father God. Hindi ako kagaya ng ibang pastor, mga bishop na may TV program, radio. Hindi pa ako naliligtas, meron na sila. At nung naligtas ako, meron na sila. E nung dumating yung bayara at mga 30, ginibap nila. Hindi ko kayang sikmurain yun. Kasi nga, tinanong ako ni Nanay, sabi niya, paano pag nawala na tayo ng mga program? Sabi ko, I almost die. Kasi alam ko, binigay ng Diyos eh. Kailangan kasi natin ilagay ang buhay natin sa ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kaya naman ang pinagkatiwala niya sa iyo, maliit yan, at huwag mong hangaring lalaki yan kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit. Ilagay mo buhay mo ron. Ipakita mo mapapagkatiwalaan ka, tapat ka. Hindi puro emotion, puro sigaw, puro declaration, puro body movement. Ipakita mo sa buhay. Ipakita mo sa pamagitan ng commitment mo, dedication, seriousness. Una sa Diyos, sa mga nakapalibot sa iyo, mula sa asawa mo, anak, magulang, kahit minsan nag-uupo sila, ipakita mo. Nilagay mo yung buhay mo ron. At kahit opposition sila, stood your ground. Isang araw, sasama sila sa iyo. Magrarally sila. Eh, nangyari kay nanay at mga anak namin. Do you get that? Ilagay mo buhay mo sa pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Driving ba yan? Pagluluto, follow-up, ushering. Writing notes, cooking, marketing, accounting, editing, auditing. Ano bang klase yan? Na ministeryo, music, drumming. Whatever it is, ushering, ilagay mo buhay mo ron. Kasi ang Diyos yung nagtiwala sa iyo. At lagi nating isipin, forever grateful tayo sa Lord. Why? Dami-daming tao, sino ba tayo para pagkatiwalaan niya? Ako, lagi kong sinasabi sa God, Father God, who am I that you trust me? Who am I? Sino ko? Yung ibang attitude, iba sa attitude ko. Kasi yung ibang attitude, praise God. Napagkatiwalaan ako, Lord, I am somebody, may nakita ang Diyos sa akin. Sa akin, walang ganon. Lord, wala akong kakayahan. Sino ko? Ano meron ako?
I tremble. Yung iba kasi ako, theologian ako, may doctorate ako. Din ako ng university. Puno ako ng power, kita niyo yung pinaglililihans ko. Hindi nababago. Hindi man ako nabago Do you get that? I tremble. Lord, sino ko? Wala akong kakayahan. Isa lang ang alam ko. Mahal kita. Ako nagtiwala ka, ibibigay kong buhay ko sa pagtitiwala mo. Yun yung tamang attitude. Yun yung nakakalugod sa Diyos. Na kahit may achievement ka na, well-known ka na, marami ka revelation, you will finish the will of the Father, hindi ka proud. You always decrease because when you decrease, He increase. And when you are gone, He is alive. When you are lost, He will be seen. Yun yung principle. Ako sa totoo lang, kung hindi ko lang kailangan mag-post sa Facebook ko, tsaka si nanay, kung hindi ako namumuno at di ko kailangang mag-post, ano lang ako Kristiyano, committed, pero hindi ako yung apostol at walang ganito kalaking ministry, hindi niyo ako makikita riyan. For me, there is no reason. Even though hindi ko sinasabing pag nag-post ka rin, kasalanan, I'm not saying that. What I'm saying, para sa akin, hindi mo ako makikita riyan. Wala namang reason Kaya lang, kailangan kong gawin kasi marami kong pinakakain. Marami kong nire-reach out. Maraming nanonood, maraming tumitingin. Kaysa naman iba yung tingnan nila, yung kulto, yung impacto, yung asawa. Yung terorista, yung satanista, yung mga hypocrite, yung mga long ranger, yung mga Indian, yung nakasakay sa kabayo, yung silakyan ng kabayo. So, dapat totoong tao. Pero kung hindi ganon, hindi mo ako makikita rin. I simply do the will of God. Bahala na, Lord, mag-trumpet. Hindi ko di-display yung mga ginawa ko. Why should I? Hindi ko naman ginawa yan para malaman ng buong mundo. Ginawa ko yan dahil sa Kanya. At kung siya yung naluwa, lahat na parangalan, siya yung mag-trumpet. Siya yung magpakilala. Ngayon naman ang ginawa niya Saan ba galing si tatay? Kalsada. May pumapansin ba sa akin sa kalsada? Meron. Yung dumadaang sasakyan. Tabi kayo riyan. Ba't yan kayo nag-charge? Bahala kayo sa traffic. Kaya pag dumada yung mga sasakyan galing Q-Mart, patungo ng Aurora, bit, 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 bit. So doon dumadaan sa tapat ng West Point yun na nagsiservice. Ako, kalsada nga, hindi nadaanan Sila lang pumapansin sa akin. At saka yung kapitbahay namin demon possessed. Sa kanan ko. Kasi ito yung kalsada Ito yung church natin, kalsada. Ito kalsada, one lane. Tapos ito, condominium. May nakatira diyang possessed. Marami siyang kliyente. Nag-oorasyon siya. Marami siyang hokus-pokus. So marami nagpupunta ron. Siya yung galit sa akin, siya yung pumapansin. Kasi hindi niya ako kahit titigan Alam niyang merong powerful force sa kalsada na greater sa dala niya. Lagi siya nagre-react. Yan lang ang pumapansin sa akin. Sino pa yung ikalawa? Yung may-ari ng bahay. Pader lang pagitan namin. At sa ilalim nun, doon nakatira yung ating kongregasyon. Doon kami nagpiprayer meeting. Siya yung nasa itaat. Siya yung pumapansin sa akin. Sino siya? Prostrated priest. Bakit niya ako pinapansin? Yung preaching ko, idolatry. Magkatabi lang kami. Biri mo service, Wednesday, Friday, Sunday. Paano hindi siya magre-react? Katapat niya lang kami. Bintahan na lang naman yung pagitan niya Pader naman hanggang dito lang yun Kaya kitang-kita niya ako. At habang nagtuturo ako 6:00, yan naman nag-uorasyon. At sino nanalo sa labanan? Di nag-intercession, tinalo niya yung orasyon. Yung pumapansin sa akin. Sino pa? Ang church? Sino papansin sa iyo sa kalsada? Wala. Sino ba si Renato Carrillo? Wala silang naintindihan para pansinin ako. Hello. But God make me known.
Nirecord niya ang lahat ng ginawa niya through me. Ngayon naka-record siya. It will never be forgotten. It is settled in the book of works in heaven forever. So ito na tayo ngayon. Yan yung ibig kong sabihin. Hindi mo kailangan ipakilala yung sarili mo pag napagkatiwalaan ka, ang Diyos ang magtatrabaho para sa iyo. Hello. Hindi ikagaya ngayon, ang daming bishop at pastor. Kilala ng mga mayor, governor, congressman, barangay captain, SK president, yung pastor at yung bishop. Pero si Jesus, hindi nila pinakilala. Yun yung problema. No? Ako, hindi ko sila kilala eh. Hindi ko sila kailangan. Hindi ako lumapit sa kanila kahit minsan. Wala akong alala. Pero pinakilala ako ng Diyos sa kanila. Ako hinahanap nila. At minumormor nila sa akin yung sentiment nila sa mga bishop doon sa bayan nila na laging pupunta sa office nila, humihingi ng loyalty check. Ang paggawa ng bubong, air condition, yung iba magpapakasal. So, kanya-kanya silang kaparaanan para bawasan yung funds ng LGU. Kaya ang murmuring ng mga binanggit kong nasa katungkulan, ano ba naman niya, apo ito yung mga bishop na yan. Hindi pa dumadating katapusan ng buwan, at sa opisina ko na. At ang dahil ipagpipray daw ako sa buy loyalty check. I don't do that. Ngayon, hindi niya napansin. Sino pinakamang-impluensyang tao sa Pilipinas? Si tatay. Pero meron ba akong pinagyabang na kilala ko si ganyan-ganyan sa hikiratura, sino pa yung mga general dyan, mga kaibigan ko yan, mga polis na yan, sino ba itong mga ito, madali lang itong alisin sa dadaanan ko. You see? I don't find them. I don't look for them. I love them, but they need me more than I need them. God is enough for me. Do you get that? Do you understand that? So, napagkatiwalaan tayo. Hanggang ngayon, TV natin. Pinanindigan natin. Kukunin natin yan. 30 million, maliit yan. At lagi sinasabi ni nanay pa, hindi naman nagbibigay lahat, pero ang Diyos hindi nagkulang, tutuloy natin to. Siya naman nagbukas niyan eh. Mamimit mo ba yung mga executive na yan, maliban ang Diyos yung nagbukas ng pinto? Hindi mo magagawa yun. Hindi mo nga sila kilala. Eh, pwede naman mag-utos siya ng mga sekretary, ng mga emisary, pero sila yung maharap sa amin. Sila mismo. They want to see me. Kaninong gawa yun? Sa Diyos. Hindi mo ma-reach out yung mga yan. At kahit kumakain sa mga 5-star hotel, hindi mo makikita sa labi yan. Ando doon yan. Sa loob. Sarado pinto. Napapalibutan ng waiter, hindi lumalabas. Pati yung bodyguard o mga nurse nila, ando doon sa tabi nila. Wala sila ron sa lobby. Ando doon sila sa mga function room. Closed door. And yet, because God is with us, bumubukas yung pinto, papasok si tatay, nag-aantay sila sa pagdating ko. Kaninong trabaho yon? Sa Diyos. Of course, that is the grace of God. Pero ang problema ng mga grace teacher, hindi ibig sabihin siya po yung Diyos ng grace at lahat ay kahabagan niya ay magiging pulis ka sa pamumuhay mo. Na hindi mo na i-reach at ang standard ng Diyos. Yun yung problema ng grace. Walang naintindihan. Tama yung grasya ng Diyos yun, awa niya yun. Hindi ko gawa yung gawa niya, awa niya. Pero hindi naman niya gagawin sa iyo yan kung Balaam ka eh. Kung Adonaya ka, kung Anisa Sapira ka, kung Aaron ka, are you with me? Lalo na kung Judas ka. Na nag-aantay sa iyo, puno. Hindi glory, but tree.
Sabi mo sa katabi mo, 3, not glory. You see that? Kaluluwa. Sa tingin kaya ninyo, kung di ko minahal yung isang kaluluwa sa kalsada ng West Point, kahit ayaw nila sa akin, kahit mabibigat preaching ko, pinapalaw ko sila, dinadalaw. Kahit na ang bagyo malakas, yung mga yero nagbabagsakan sa tabi ko, ganito yung tubig, nilalangoy ko para lang dalawin sila. Tapos may magtatanong pa ba sa akin kung mahal ko kaluluwa? Sino alam kung pastoral lumangoy sa ganito kataas na baha para ipalo up yung gawan? Sino alam kung bisap at pastor na inakyat yung asawa niya ron sa aparador para mag-abuti ng baha, pati isa niyang anak kagaya ni Rapi, at ako'y lumangoy mula roon sa may patungan ng West Point. Ganito po yung baha. Sino? Nakita ng Diyos kung gaano ko kamahal ang kaluluwa na pinagkatiwala niya. Nalaki ba ito ng ganito? Kung yung isang iniwan niya kinain ko. Yung isang tupang iniwan niya, kinain ko kasi nagugutom ako Di siya mamatay sa gutom, di patayin yung tupa. Ay, yun ang ginawa ng maraming pastor. Hindi na mapakinabangan yung tupa, ibinenta. Iniwanan. Hello. Naintindihan niyo yan. Tapos maraming bishop at mananaginip na kasi raw may prophecy sa kanya, he will travel the ends of the earth. Teka. Hindi mo ba alam kahit kulto, terorista ay bumibiyahe sa buong mundo kasi may pambayad sa aeroplano? Hindi mo ba alam yun? Kaya yun lang sasabihin mo sa akin, excuse me, humanap ka ng kausap mong mangmang, huwag mo kaming impress. You have to prove yourself worthy to travel. You must prove it. Hindi ka turista. Kailan, ang reason ba't ka nakabiyahe, pinabiyahe ka na yun kasi napagkatiwalaan ka sa konti. Kaya dati ang ministry mo, dito ka lang sa kalsadang to naging tapat ka, naging barangay ka na ngayon. Naging tapat ka, naging city ka na ngayon. Pagkatapos naging tapat ka, naging region ka na ngayon. Are you with me? Naging tapat ka naging nation ka na ngayon. Pagkatapos ngayon, worldwide ka na. Iyon yung proseso. Ngayon, marami na nanaginip ng gising, kaya binangungot Kasi akala niya may revelation siya Kaagad I will fly. Lahat ng nilipatan namin ni nanay at pinagdala niya sa akin, bahagi ng training ko. Lahat. Confinement, seclusion ng life. Kagaya ng madre, nasa kumbento, walang labasan. Lahat yun. Nilipatan ko, persecution dinanas ko, everything. Bahagi ng training ko. Ay, kung hindi ako nakapasa sa mga training na yan, wala ako rito. Wala kayo rito. Wala tayo rito. Nasaan tayong lahat? Di naliligaw. Kanya-kanyang hanap ng daan para maligtas. Yan ang ibig sabihin. Yan ang ibig sabihin ng 1 Corinthians 4, a steward must be found what? Intelligent, amen? Educated, amen? Famous, amen? Good speaking person, amen? Beautiful, handsome, amen? No. A steward must be found what? Unfaithful, amen? Disobedient, amen? Robbers of tithes and offering, amen? A steward must be found hypocrite, amen? No. A steward must be found what? Isa lang po yung demand, faithful. Isa pang problema ng church, ayun. Let us repeat the compound names of God. He is called Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Shammah, Jehovah Chidkinu, Jehovah Makades, Jehovah Shalom, Jehovah Ra, Jehovah Rohi. Let us lift our hands to El Shaddai, to El Elyon.
ang mga kumpaunin ng Diyos. How about declaring that His name is Amen, faithful and true? Are you with me? Sabi nga ni nanay sa marami pa, alam mo, laging sinasabi ni nanay sa akin, sabi niya, paalam mo kung alam lang ng marami kung sino ka, mapapagpala sila sa buhay mo. Kung alam lang nila kung ano yung buhay mo at commitment mo, mabibili sila. Alam niyo, kung meron man dapat magyabang ang GSI Shield, pinagpumunyi tayo ng langit. Kung meron man dapat magyabang si Tate Apostol, hindi yung bishop at pastor at so-called may title na apostle na hindi mo alam kung ano talaga yung titulo nito sa buhay. May narating tayo. May mandato tayo. At hindi lang tayo may revelation, yung revelation natin, abundance. O abundant. Sobra. At puno tayo ng glory. Buhay ang Diyos sa atin. But we live by example, not by words. Hello. Ganito rin sa sinasabi ko. The flood of great wealth and abundance will come to us without delay. That is only the first round. It is a test. Pag binulsan mo yan, kung gaano kabilis mo tinanggap yan, gaano kabilis mawawala yan. At kung naintindihan mo, it was given to you to finance the gospel for the harvest of souls worldwide, the second round of blessings will flood your house, your life. At pag nakita ng Panginoon na faithful ka at talagang goal mo ay abutin ng buong mundo, hindi na po titigil yan. Kaya mula sa pagiging magiging tidal wave siya. Hallelujah. At magiging tsunami siya. Akong kausap dito. Yung ginawa niya kay Abraham Marami siyang pinangako kay Abraham. Marami ng blessing si Abraham, pero testing pa lang yun. Why we say that? Kasi sabi ng Genesis 22, verse 1 and 2, sometime later, God tested Abraham. You see? Ang sabi ng Bible, bago natamo ni Abraham ang full blessing or promises ng Diyos, at experience niya ito ng buo, nakapasa siya sa huling testing na to. At yun po ang pinakamabigat sa lahat. Kasi ang hiningi sa kanya, yung kanyang one and only, si Isaac. Binigay pa ng Diyos yun, tas kinuha. Ang ibig sabihin, karapatan niyang kunin yung ibinigay niya kasi kanya yun At dapat alam niyo yan kung paano alam ni Abraham. Ito pa nga isang problema ng pag-aasawa. Ako lagi kung sinasabi ko mag-aasawa ka, umintindi ka. Pag kulang yung nakaintindihan mo, tumandang binata at dalaga ka na lang para wag kang ma-stress at mag-suffer sa buhay. I'm not joking. I'm telling the truth. Kung may nakaintindihan ka, goon. Para hindi ka magtaka kung bakit yun yung sitwasyon mo kasi may naintindihan kayo. Ano ang problema ng mag-asawa? Ito si brother. So, nakita ko na yung apple of the eye ko. Si sister. Ay, tama naman si sister. Tama yung buhok nakariban. At ang sumunod na araw, revamp. At ang sumunod na araw, kita mo yung beauty niya, ni-renovate. At habang tinititigan ko siya, it is restored.
At yung bandang huli, I'm so much ridicule, amazed. She reorganized her hair. Ligawan niya si sister. They get married. Ito naman ngayon, si sister, I have found my dream man. Samson is coming. Full of strength. Full of might. My God, what a muscle. Safe ako kay Samson, no Philistine can touch me because Samson is so strong. Ay, finally Samson arrived. Nag-asawa sila. Yan ang ngayon nangyari. Gusto ni Samson mag-ayuno. Ayaw ni sister. Kasi akala niya si Samson pag-aari niya kasi asawa niya. Nakalimutan niya hindi siya nag-create kay Samson. Ang Diyos. Kaya gusto mag-ayuno ni Delilah, ayaw ni Samson. Kasi akala ni Samson, pag-aari niya si Delilah, nakalimutan niya ang Diyos ang nag-create kay Delilah. Yan yung problema ng pag-aasawa. Pag inakala mo yung asawa mo, sarili mo, at hindi siya ang may-ari. Sa believer, okay yun. Sa karya ng Diyos, dapat may naintindihan ka. Kung alam mo na ang truth, na anumang araw at oras, kukunin ng Diyos siya, maraming ipapagawa yan, at yung gusto mo, hindi lagi yung masusunod, ay di, magpakasal ka, at kung nangyari yun, at least alam mo na yun yung presyong binayaran mo. Hindi yung, maya gusto mo, ikaw lang yung tititigan ni Samson. Pastor, si Samson, paano niya mauwiin yung tupa kung hindi niya tititigan? Hindi alam kung saan pupunta o mahulog lang sa creek yan. Gusto naman ni Samson, siya lang nilulutoan ni Delilah. Nagpapakain siya sa Mission of Love. Paano maliligtas yung mga pakakainin sa Mission of Love kung hindi magluluto si Delilah? Yan yung ibig sabihin. Kaya napakasimple nito Dapat alam nyo na naman meron tayo, grasya ng Diyos. At pag hiningi niya, wala tayong complain at wala tayong resistance, ibigay agad. Are you with me? Ano po yung test? Ito na. Sometime later, God tested Abraham, and God said to Abraham in verse 3 of Genesis 22, bring your son, your only son, your loved son, to the place I want you to go, yung Mount Moriah, and offer him to me. Sipin niyo yan. Madaling araw pa, binitbit na ni Abraham si Isaac. Kasama yung mga tauhan niya, kasama yung kahoy, kasi ilalagay siya ron sa ibabaw, tapos susunugin yun, sisindihan yun Siya nga ang offering Ito pa yung malungkot nito. Nung nasa Mount Moriah na sila, sabi ni Isaac, Papa, where is the lamb, the sacrificial lamb? Pero si Abraham, sumagot ng mapayapa. Pero alam niya, si Isaac yung sacrificial lamb. Anak niya nagtanong, Papa, asan po yung handog na susunugin? Siya yung susunugin Siya yung ihandog. Pero ang sagot ni Abraham, God will provide. So you know the story. Pinali niya si Isaac, nilagay doon sa kahoy, tinaas yung kutsilyo, at ang sasaksakay niya na si Isaac, then ang Diyos ay nagsalita, Abraham, now I know you love me because you don't withhold your only son to me, because you obey my voice, now all these promises will come to you. Mga anak, bumabaha na ng kasaganaan sa Jesus is our shield. Marami nang nakatanggap. Una kami ni nanay, pababa na sa inyo. But it is a test. Yun, nag-iisip yung marami. O si nanay may 27 hectare.
Anong gagawin ni nanay doon? Ano ba akala niyo sa amin ni nanay? Meron ba kami dinisire sa sarili naming ari-arian para sa amin o para sa Diyos at kalooban niya at kaligtasan ng mga tao? Yan ang purpose, no? Hindi para sa amin. Ang tot namin ni nanay, gawain niya, karangalan niya, hindi sarili namin. Sana lahat kayo ganyan. Hello? Do you understand that? Eh naman ang purpose kasi binigay ng ganyan eh. Hindi para magtayo ng monumento mo riyan. At nakataas yung kamay mo. Pinakamayamang tao sa buong mundo. Pag binigyan ka ng Diyos ng kayamanan, magtanong ka, ano dahilan? Dahil wala siyang dahilang bigyan ka nang wala ka naintindihan. Hindi siya nagsasayang ng pera, ng oras, panahon, at ng gawa. Lahat ng ginagawa niya ay may dahilan. Hello? Are you with me? Do you understand that? May kung hindi yan ang totoo, pwede sana noong 1988 pa, nung inaloko ko ng Panginoong Isus ng kayamanan at ng blank check, edi sinonggaban ko na yun. Ba't pa ako magtitiis? In-offer na nga eh. Tsaka mas maganda yun, wala pa kayo para wala akong hatian. Kasi wala pa kayo eh. Hindi ako mauobligang magbibigay kasi wala akong bibigyan eh. Eh ngayon, obligado kami. Pag na-bless kami, ay, may mga anak kami, may pastor kami, may intercessor kami, may full-time kami, may backslider kami. Eh siyempre, paano babalik yun? Malibang bless mo. Masama yun sa bilangan. You see that? Sana tinanggap ka na ng 1988 yan, wala pa kayo. Hindi lahat ng blessing na yun amin lang kasi wala kaming hatian. Wala nagpo 40 days para pakainin namin yan. Wala nag-aayuno para bilan mo ng gatas siya, ng almond, ng walnut. Hanapan mo ng aircon niya, ng heater, ng bahay, ng sasakyan. Wala. Amin lang yun. Eh, hindi pwede yun eh. Pag nakatanggap kami ng blessing, ay naku, ilan ba yung mga anak natin? 1, 2, 3, 4, backslider kalahati. May kasama sa listahan yun. Ilan ba yung nakakailangan ng heater dito? Naku, madami. Bakit maraming malamig? Makasama sa budget yun. Do you get that? Pero sabi ko sa Lord, ang gusto ko ikaw. Maging gagaya mo, matapos kalooban ng Ama. Yung hindi ko hiningi, binigay niya. Kasi nalok niya ako noon. Sabi niya, gusto mo Mercedes-Benz? Gusto mo BMW? Gusto mo maging bilyonaryo? Gusto mo ng worldwide ministry? Gusto mo maging sikat, maging tanya? Gusto mo maging mayaman? Sabi ko, Lord, ang gusto ko ikaw. Maging kagaya mo. Matapos kalooban ng Ama. Eh, noong time na yun, nangangalam yung sigmura namin, naaway ako ni nanay, yung kaysa isa namin pinto, butas. Sa kakasipa, suntok, tapon ng plato, paminggalan. Hindi niya na itapon, lamesa, mabigat eh. Sandok, palayok. Laking offer yun. Tabayan pa ng iyak ni Rabbi, pandesal, pandesal. Di ako mahal ni Papa. Mahal kita, pero wala akong pambiling pandesal. Tumahimik. Sabi ni nanay, puro ka fasting, puro ka fasting, puro ka fasting. Hindi ako marunong mag-fasting, pakainin mo ako. Tama naman siya. Hindi siya marunong mag-fasting. Ako lang marunong. Pakainin ko raw siya. Kaya ako mag-antay ka, puro ka pag-aantay. 3 araw na ako nag-aantay. Wala pa rin. Kaya hindi dumadating kasi nagmumurmur ka eh. Ganito gawin mo. Shh. Tahimik ka lang dyan. Hindi ko hiningi, binigay niya. Lagi ko itong sinasabi ko, hindi ako nakapasa sa pagsubok noong 1988. Walang Jesus is our shield. Wala.
Listen, bago i-promote ng Diyos ang sino man, they must pass the test. Kaya ako, nagpapasalamat ako sa Lord na pasahan niyo yung test. You pass the test. But be faithful. Hindi pa tapos ang labanan. We must possess the land. Naintindihan niyo yan. Naunawaan niyo yan. Bago kayo promote ng Diyos at bigyan ng kayamanan, you must pass the test. Inuulit ko, kung hindi ako nakapasa noong 1988, walang Jesus is our shield. Yun ang turning point ng buhay ko at ng ministry ito. Kasi inalok sa akin lahat eh. But I say no. Kaya ngayon inaalok ako na mag-advertise sa TV program natin. Wala akong panahon. Eh, gaano kalabang pera ibibigay sa akin nun? Higit pa ba yung sa inaalok ni Jesus? Meron ba kayo nabalitaan dyan, tinaas ko yung kamay ng politiko? Kapalit ng milyong pera? Wala. Eh, di sana tinanggap ko na lang alok ng Lord. You see that? Gaano kalaking pera ibibigay nila sa inaalok ng Lord? Wala po sa 1.8. Kaya kayong lahat na binibigyan ng pagkakataon mag-perspirot pero hindi kayo tapat, may pagkakataon pa kayo mga anak. Ay kayong walang tigil na hindi tapat sa pagbibigay ng kaput-handog, putol-putol, bawas-bawas. Di ba kayo nahihirapan? May pagkakataon pa kayo mag-ayos. Na tayong mga anak na pastor at pastora nag-i-struggle sa pagre-remit ng pera at perspirot na hindi nyo pera, may pagkakataon pa tayong mag-ayos. At di natin minababa sa mga anak natin yung katotohanan ng pinapaabot ni tatay mula sa Lord. Natatakot kayo, hindi ko alam kung bakit sa tao kayo takot, sa Diyos hindi. Meron pa kayong pagkakataong mag-ayos ng sarili nyo. Nabait ang Ama nagpapatawad. The blood of great abundance has come to this ministry. It is only a test. Pag napasahan nyo lahat yan, sabi ron, hindi na mabilang yung grain. Tinigil na ni Joseph yung bilangan. Hindi niya mabilang. Kanya niya mahalin ang bagay ng Diyos. Kanya niya siya pahalaga ng higit sa buhay niya. Ang lahat ng revelation malalalim ay may katapat ng mataas na malinis na pamumuhay. Kaya nilalapastangan na maraming kumakanta, tumawid sa pulpito ang Diyos sa kanilang ayos. Sobrang paglapastangan. Yung mga pastor na nagtuturo, hindi nag-aayos, nilalapastangan ng Diyos. Mangmang sa kabanalan ng Diyos. Pag nakakita siya ng taong alam ko anong standard na gusto niyang ikabuhay ng lahat. Ang lihim ng langit, ihahayag ng Diyos sa iyo. At ang Diyos mula sa langit, bababa, titira sa iyo. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.